Alright. Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako si Purple Onon. Bumabalik para sa usapang Hungary. So, pag-usapan natin kasi yung mga nakaraang mga simula nung nakakuha ako nung tax refund, mga ganon. Marami naguguluhan, no? Lalo na sa Facebook group, sa yung mga nababasa ko sa mga komento, no? May mga nagtatanong magkano ba yung ganito makukuha. Tapos nung nakapunta nga kami dun sa tax office, kakaiba sila ng mga nakuha nila. Merong 40,000 foreign, merong 100, merong 70, hindi pare-parehas, no? So dito sa abot na makakaya ko, ipapaliwanag ko bakit hindi pare-parehas. Tsaka kinuha ko na rin yung ilang dokumento. So doon makikita kung bakit hindi kayo pare-parehas to. So disclaimer lang, hindi ako yung financial advice expert sa mga ganitong mga bagay, no. So nagbabase lang din ako sa nabasa ko tsaka sa mga natanggap ko, no. So bago tayo mag-umpisa, please click subscribe and hit nyo yung bell notification para sa mga ganitong tips and tricks dito sa Hungary, sa Europe. Alright. I'll get the future. At ayun na nga, no? So ito na nga. Kasi yun nga, meron kasing sinasabi na sa Hungary, pag ang anak mo is isa, meron kang less tax, no? Tax reduction. Pag isa anak mo is 10,000 foreign. Tapos pag dalawa ang anak mo, meron kang maliles na 40,000 foreign. Pag apat, meron kang less tax na 130,000 foreign. Bakit nga ba yung iba may natatanggap na magkakaiba yung tax nila eh? Ito yung papaliwanag ko. Kasi dito, galing ka sa Pilipinas. Tapos nag-process na kayo ng mga dokumento nyo, mga requirements, tapos nakapunta kayo ng visa, nagkaroon na kayo ng visa, tapos nakapunta na kayo dito. Pagdating nyo dito, meron na kaagad kayong tax number, no? Kasi nasa Pilipinas pa lang kayo, nagsend na kasi kayo ng mga basic documents niyo, yung passport, yung mga birth certificate, ng yung mga ganung mga bagay. Tapos pagdating nyo nito, meron na agad kayong tax number yan. So, hindi nagtrabaho na kayo, no? Trabaho na kayo. Sahod time. Dito sa Hungary, every 10th of the month sasahod kayo. Hindi pwedeng lumagpas. Pwedeng maaga, pero hindi pwedeng lumagpas ng 10th of the month, yung 11, 12, 13 of the month, hindi na pwede. Sakto talaga 10 kasi meron silang load dito. Alright, so yun, sumahod ka na. Pagkakita mo sa sahod mo, wow, ang laki ng tax, no? Kasi 33%, no? So bakit ang laki ng tax, no? Ayun nga, kasi ang nakalagay doon is yung SJJ something, tsaka yung TV, para sa yung sa medical mo, o yung mga benefits. So yung isa naman doon sa government talaga. So yun na nga. Diba nakuha mo na yung may tax number ka na. Ito ang tanong diyan. Kasi dito sa Hungary nga, pag meron kang anak, pwede mong i-less yung tax mo, no? So ano bang gagawin mo? So nakagawa na ako ng video niyan, no, kung paano makakuha ng tax number yung mga anak mo. I-click niyo na lang 'to nasa taas. Yan, lalabas yan diyan. Panoorin niyo yung video or ilalagay ko sa link ko sa baba sa may description. I-click niyo na lang diyan yung link ng video kung paano makakuha ng tax number ng mga anak niyo. Alright. So ayun na nga. Kasi nga pagdating mo nga dito, wala pang tax number yung mga anak mo. So kailangan mo munang magpapaalam ka sa team leader mo or magpapaalam ka sa agency mo na kukuha ko ng tax number ng mga anak ko para makaless ako sa tax. Ipaliwanag mo dun sa employer mo o kasi sa agency mo. So maglilib ka nun, talagang pupunta ka sa tax office. Kung di mo alam yung tax office, ilagay mo sa Google Map, Hungary tax office, ilalagay sa lahat ng mga yun. So yun na nga, nasa video ko na yung mga requirements na mga bibit-bitin mo. So bago ka pala pumunta ng Hungary, magdala ka na ng Xerox copy ng mga birth certificate ng mga anak mo, no? Alright. Sa unang sahod mo, yun yan, di ba? Nakasahod ka na. First month mo, nakasahod ka na. So tapos yung mga second month, nakakuha ka na ng tax number ng mga anak mo. So ine-expect mo, itong second month na sahod mo, dapat meron ka ng less na tax, no? Nakapagtrabaho ka na ng pang second month, nakakuha ka na ng sahod mo for the second month.
kita mo doon, may less ka ng tax. Halimbawa, ang anak mo is 3. Somewhere doon sa payslip mo, naka-indicate doon yung parang tax reduction. Nakalagay doon 999,000 foreign. Naka-less doon sa tax mo. Yung tax mo doon, nakikita mo, ano na lang, meron somewhere mga siguro 20,000 foreign na lang. Pag i-compare mo yung nauna mong payslip sa second payslip mo, makikita mo ang laki ng difference. 999,000 foreign talaga yung nawala. No, although meron ka pa rin tax, hindi naman totally free tax ka na, no? Magkatlo ang anak. Meron ka pang portion na maliit na tax na lang talaga yung kinukuha sa iyo. I-fast forward na natin, yung first month mo nakaltasan ka, yung mga second, third, fourth, hanggang makaabot ka ng 1 year. So after 1 year, pwede ka nang pakakuha ng tax refund, no? So pupunta ka lang uli dun sa Budapest, yun nga. Nakagawa na ako ng video, ito, alagay ko uli sa may description yung paano kumuha ng tax office, ng tax refund. So pupunta ka dun. So pagpunta mo dun sa may tax office, so ito yung mga requirements, nandun na nga sa video na yun. Ito yung ibibigay sa'yo, no? Ito, yung bibigay sa'yo yan. Tapos pipirma mo yan somewhere dyan, pipirma mo dyan. Makikita mo dyan yung mga computation, mga tax, kung kailan ka nag-umpisa magka-tax. Ayun na yun. So kaya tayo hindi pare-parehas ng tax refund, kasi meron kasi mga agency nag-o-offer na wag na kayong mag-absent, kami na lang maglalakad nung tax nyo sa mga anak nyo. So meron ganung option, no? So meron din option talaga na ikaw na yung personally na pupunta ron sa tax office para i-process mo yung tax number ng mga anak mo. Saka para magkaroon ka na rin ng tax reduction sa pagsahod mo. Nakalagay yung dito, sa papel na to, yung saan mo ba malalaman kung kailan ka nakaltasan ng tax? So sa akin kasi, 4 months ako nakaltasan ng tax, no? Ang laki ng tax ko noon. 4 months kaming nag-suffer noon sa laki ng tax. Tapos yung pang 5th month lang namin, dun lang kami nakakuha ng tax number ng mga anak namin. Kaya nagkaroon na kami ng tax reduction. So since ang anak ko is 2, meron akong less na 40,000 foreign, no? Every month. Pero nung first 4 months ko talaga dito, buo yung tax ko, ang laki, grabe. Yung tax ko rito noon, sahod lang ng call center sa Pilipinas, ganun pala. So ito makikita nyo dito, papakita ko sa inyo. Makita ko dito. Ito. Ayan, nakita nyo to. Kasi dumating ako rito March, no? March. So kung makikita nyo sa may bandang baba sa March, merong 4 na X, no? March, April, May, June. So yung 4 na buwan na yan, diyan kami nakaltasan ng tax talaga na buo. So tapos yung mga sumunod na buwan, yan na makikita ng mga 111. Meron na kami tax reduction ng mga anak namin. So itong 4 na yan, di ba? 1, 2, 3, 4 months, 8 times mo sa 40,000 foreign. So 4, 8, 12, 160. So 160, 100,000, 160,000 foreign yung ma-refund ko, kasi nga 2 anak ko sa loob ng 4 months akong kinaltasan ng tax. So meron kasi mga iba dyan, 1 month lang sila nakaltasan, pero second month nila na process na kagad yung tax reduction nila. So meron naman kasi mga ibang tao, hindi nila namamalayan na na hindi sila nakakaltasan. Hindi sila nakakakuha ng less tax, no? Kasi ganito yan eh. Pagdating kasi pag ikaw yung personally na nag-apply ng tax number ng mga anak mo, 2 klase pala yan. Papipiliin ka, tapos kakusapin mo yung agency mo kung pipili ka rin sa 2 option na yun. Yung option 1, yung kakaltasan ka pa rin ng tax, no? Malaki pa rin yung tax mo for the whole year. Pero pag kumuha ka naman ng tax refund mo, is 1 taon din, ang laki. Halimbawa, ang anak mo is 1. So sa whole year niya meron 12 months. So hindi ka nakakaltasan ng yung tax mo buo pa rin, no? Pagka nag-tax pa refund ka, 10,000 times 12 yung 1 year. So meron kang 120,000 foreign na matatanggap sa isang anak. Paano pag anak mo is 2? 40,000 foreign monthly yun. Ita times mo sa 12 sa 1 year, no? So magkano na yun? 480,000 foreign yung matatanggap mo
sa isang buong taon na hindi ka nagpa-tax reduction. Paano pa kaya pag ang anak mo is tatlo, no? Tatlo. So kasi pag tatlo ang anak mo is 999,000 po rin. Times natin sa 12. So ito meron ka matatanggap na ayan 1.1 million thousand foreign. Yan, 1,188,000 foreign matatanggap mo. Magkano ba yan? Times natin sa 0.155. So makakatanggap ka lang naman ng 184,000 pesos sa buong taon na hindi ka nagpa-tax reduction. Tapos ito, yung option 2, ayun nga, kakusapin mo si employer mo or si agency mo na every month gusto ko i-less tax na kagad ako. Yun. So pag nagpa-tax reduction ka na kagad every month, pag nagpunta ka sa yung tax refund, wala kang makukuha. Zero. No? Bakit? Kasi parang monthly mo na siya kinukuha eh. Nililis na kasi yung ayun lang yun. Yung dalawang option is either yung first option, kakatasan ka pa rin ng gobyerno ng buo, 100% pa rin yung pang wala kang less tax, yung first option. Or yung second option is monthly mo tax reduction mo. Bawa yung anak mo isa, less ka ng 10,000, pag dalawa 40,000 yun. Every month maliless ka ng tax doon dahil sa mga anak mo. Yun. Sana malinaw tayo doon, ha. Yun, sana naintindihan niyo yung explanation ko, no. So yun kasi yung talagang nalinawan ako dun sa mga na yun, sa mga na-experience ko dito. Lalo na nung nakuha ko itong tax refund namin. Ako kasi noon, dalawa anak ko. So yun nga, nakakuha nga ako ng 159,000 foreign. Ipapakita ko sa screen nyo ito yun, no? Sa number 80, yan. 159,995. Yan. Ayun yung nakuha ko. Pero yung kasama ko may tatlong anak, ayun nga, nakakuha siya ng 400,000 foreign. No, kasi nga 999 yung 1,000 foreign yung niya eh. Yung 4 months. So times 4, so 400,000 foreign. So tapos yung kasama namin dito is anak niya is 4, yun nakakuha siya ng 520,000 foreign sa loob ng 4 months. Ayun yun. So sana talaga nag-gets niyo yung mga sinabi ko, no? Sana yung mga nagtatanong, ito yung sagot sa tanong nyo, no? So ayun, so yung mga magbabalak na magpunta ng Hungary, so ang mapapayo ko na lang bago kayo pumunta dito, dalhin nyo na rin sa mga dokumento nyo yung birth certificate ng mga anak nyo, no? So yun pa, tinatanggap din dito guys yung yung ampon, no? Ampon. So halimbawa, ang anak mo is 2, tapos may ampon kang isa. So, at tinatanggap din dito yung isa, yung ampon. Basta meron kang legal documents na tinatanggap naman dito kahit ampon. Ayun. Kahit hindi nakapangalan sa yung bata, basta meron kang legal supporting documents na ikaw talaga nag-aalaga ng bata, tinatanggap naman dito. So far, meron ako na-encounter na ganun Pilipino. Hindi niya anak yung 3 pero natanggap niya lahat yung tax. Okay. So, ayun, hanggang doon na lang guys yung video. Sana nakatulong. So, ingat kayo palagi. Stay healthy. God bless. Hanggang dito lang yung video ko. Alright. Peace.